Kabanata 161. Parang mas kitikam-takam ang pagkain ngayong maganda ang mood ni Erisa. Pinili niyang baliwalain ang appointment nila ni Dana. Masisira pa rin ng babaeng iyon ang mood ko, kaya baka dito na lang ako kumain. Sakto namang nagring ang phone niya. Nang tingnan niya ang numero sa screen ay agad niyang ibinaba ang tawag. Sus, bakit naiinip na si Dana? Nagring ulit ang phone niya at muli niyang binaba ang tawag. Inis na inilagay niya ang kanyang phone sa silent mode. Tumingin si Benjamin sa kanya at pagkatapos ay sa kanyang telepono. Tinanong niya, bakit hindi mo sinagot ang tawag? Wala namang importante. Mas gugustuhin kong hindi sagutin ito, Honey Erisa. Natigilan si Benjamin. Naniniwala siyang may tinatago siya. So, hindi ka mag-i-entertain ng mga taong hindi mo gusto, di ba? Sa pag-iisip na iyon, tumaas ang mood ni Benjamin. Pinadalhan siya ni Dana ng text message. Sa loob nito, ipinahayag niya ang kanyang galit, Erisa, pumunta ka kaagad dito, kung hindi magsisisi ka. Ngumisi si Erisa, ha, hindi ka lang makapaghintay, di ba? Sumagot siya, na-hold up ako sa trabaho. Sa palagay mo ba ay maaari nating muling i-schedule ang ating pagpupulong? Sa pagtatapos ni Dana, marahas niyang inihagis ang kanyang telepono sa mesa pagkatapos niyang basahin ang mensahe ni Erisa. Namula ang mukha niya sa galit. Magandang subukan, Erisa, not one to give up. Dana texted the woman again, how much time do you need? Halos mapahagalpak ng tawa si Erisa nang mabasa ang reply. Parang mas bigo si Dana kaysa sa kanya. Sumunod, pinili ni Erisa na ibaba ang kanyang telepono upang masiyahan sa kanyang tanghalian ng buong puso. Inilipat ni Benjamin ang kanyang tingin mula sa telepono patungo sa nagngangalit na mukha ni Erisa. Nagtataka, tinanong niya, sino ang kausap mo? Tinitigan siya ni Erisa at sumagot, your girlfriend. Nagkaroon ng pause bago siya idinagdag, kausap ko si Dana. Nakakunot ang noo, nagtanong si Benjamin, anong negosyo ang mayroon ka sa kanya? Pinagmasdan ni Erisa ang ekspresyon ng mukha ng lalaki. Nararamdaman niya ang sama ng loob nito. Tumawid ba siya dahil nakipagkulitin ako sa manliligaw niya? Ang pag-iisip ay kahit papaano ay nagpakilabot sa kanyang puso. Paliwanag ni Erisa, nauna siyang makipag-ugnayan sa akin. Maaari mo bang hulaan kung ano ang sinabi niya sa akin, Mr. Graham? With that, she lowered her head. Biglang parang hindi na kasing ganda ng dati ang pagkain. Gayunpaman, siniguro niyang hindi umalis nang walang laman ang tiyan. Kailangan mo siyang makilala, hindi ba? Tanong ni Benjamin, napataas ang kilay. Bingo! Sagot ni Erisa habang kumakain. Nakahinga ng maluwag si Benjamin sa narinig. Gayunpaman, nanatiling nakakunot ang kanyang mga kilay habang nanatiling tuwid ang mukha. Maling nabasa siya ni Erisa. Nadurog ang puso niya. May nararamdaman pa rin siya para kay Dana, di ba? Saan kayo nagkasundo na magkita? Tanong niya. Hindi niya alam kung ano ang nasa isip ni Erisa. Sim Restaurant. Ang restaurant ay matatagpuan malapit sa kumpanya. Araw-araw dadaan si Erisa sa lugar papunta at pauwi sa trabaho. Sa sagot ni Erisa, walang sabi-sabing tumango si Benjamin. Tahimik lang si Erisa habang kumakain. Maya-maya, natapos na niya ang pagkain niya. Mr. Graham, magsaya sa iyong tanghalian. Napakunot ang noo ni Benjamin nang mapansin niyang kakaunti lang ang naki ni Erisa. Sigurado ka bang sapat ka na? Napatingin siya sa tiyan niya. Namula si Erisa sa kahihiyan. Oo, sigurado ako. Maglaan ng oras, Mr. Graham. Kailangan kong pumunta. Sa sinabi nito, pinunasan ni Erisa ang kanyang bibig gamit ang napkin, kinuha ang kanyang bag, at lumabas sa opisina ni Benjamin. Pinagmasdan ni Benjamin si Erisa na umalis hanggang sa mawala na siya sa paningin. Ang babaeng ito ay halatang nasasarapan sa kanyang pagkain. Bakit bigla siyang nawalan ng gana? Hindi niya ito naintindihan. Lalong nagdilim ang mukha niya nang maalala na makikipagkita si Erisa kay Dana. Agad niyang kinuha ang phone niya at tumawag. Sundan mo siya, utos niya. Pagkababa niya ay tinitigan niya ang natitirang pagkain sa mesa. Wala na siyang ganang kumain. Inutusan niya ang mga tauhan na maglinis ng mesa. Samantala, walang ideya si Erisa na sinusundan siya ni Ethan. Nagtungo siya sa Sim Restaurant habang may oras pa siya. Pagdating niya, wala kasing kainan gaya ng inaasahan niya. Itinuring pa rin itong masikip dahil karamihan sa mga kumakain ay nanatili sa kanilang mesa at nagkukwentuhan sa isa't isa pagkatapos nilang kumain. Sinilip ni Erisa ang lugar at nakita niya si Dana na nakaupo sa isang table sa tabi ng bintana.
Saglit siyang nag-alinlangan bago niya ipinaalam ang kanyang presensya. Miss Adams, ikinalulungkot ko na pinaghintay kita. Kabanata 162. Umupo si Erisa sa tapat ni Dana. Isang masamang tingin ang bumungad sa mukha ni Dana. Nakangising sabi niya, hindi ko akalain na mahuhuli ka sa mga appointment mo. I guess ayaw mo talagang malaman. Walang nakapaghintay sa akin ng ganito katagal. Siguradong sinasadya ni Erisa ito. Nagmura si Dana sa loob, pero kaya niyang ngumiti, kahit na nakakainsulto. Sabay tingin ni Erisa kay Dana. Hindi ka magpapatalo kung balak mong ipaalam sa akin, Miss Adams. Sabihin mo lang. Dumukot siya sa kanyang bulsa habang pinananatili ang eye contact sa babaeng katapat niya. Dahil alam nilang dalawa ang pagkakakilanlan ng isa't isa, walang saysay na itago ang anuman. Maaari rin nilang ilagay ang kanilang mga card sa mesa. Pinaandar ni Dana ang kanyang mga daliri sa gilid ng kanyang tasa. Bakit parang sigurado ka na sasabihin ko sa iyo ang totoo? Hindi nabigla si Erisa sa panunokso ni Dana. Kung tutuusin, nalaman na niya ang nangyari 5 taon na ang nakakaraan. Hindi siya makokontrol ni Dana. Napangiti si Dana, sigurado kalmado ka. Ayaw mo bang malaman kung paano kita dinala doon noon? Hinigpitan ni Erisa ang kanyang mga kamao habang nag-aapoy ang kanyang mga mata sa puot. So ikaw pala, Dana, bakit mo ako ay set up kung wala naman akong laban sa'yo? Higit kalahating taon nang banihag siya ni Dana. Sa tuwing iniisip niya ang panahong iyon, nasusumpungan niya ang kanyang sarili na nilalamon ng puot. Hindi niya kailanman inasahan na direktang aaminin ni Dana ang kanyang mga krimen. Sa tingin ba niya ay untouchable siya dahil lang sa pamilya ng Adams? Kasalanan mo kung bakit natulog ka sa maling lalaki. Galit na tinitigan ni Dana si Erisa. Sa nakamamatay na gabing iyon, dapat ay magsisinungaling siya kay Benjamin, ngunit inagaw ni Erisa ang pagkakataon mula sa kanya. Kung ako ang biological mother ni Gavin, hindi sana ako bibigyan ni Benjamin ng malamig na balikat. Mahal ko sana si Gavin kung ako ang nagbigay buhay sa kanya. All the while, Erisa wore a glum look as she glared at Dana, which arrogance permeated her features. Hindi mo ba naisip na sasabihin ko kay Benjamin ang lahat ng sinabi mo sa akin? Noon, nalinlang siya sa pagtulog kay Benjamin. Hindi niya alam na siya iyon noong una. Kung hindi, hindi siya aabutin ng maraming taon para mahanap si Gavin. Pinili kong sabihin sa iyo dahil hindi ako natatakot na sunjitin mo ako. Sa tingin mo ba maniniwala si Benjamin sa iyo? Tinitigan ni Dana si Erisa ng masama. Ito ay isang gawa ng panunuya pati na rin ang isang pagtatangka upang madama ang mga bagay-bagay. Hindi siya sigurado kung sinabi ni Erisa kay Benjamin ang totoong nangyari. Hanggat nanatiling tahimik si Erisa, walang dapat ipag-alala si Dana. Maaari niyang payagan si Erisa na umalis. Samantala, pinipigilan ni Erisa ang kanyang galit. Tama siya. Hindi maniniwala sa akin si Benjamin kahit sabihin ko sa kanya. Malinis akong lumapit sa kanya kagabi at hindi man lang niya ako pinaniwalaan. Inis na pinandilatan ni Erisa si Dana. Cut the crap. Ano ang sinusubukan mong ipahiwatig? Iwan mo si Benjamin. Mayabang na tinitigan ni Dana si Erisa habang nakasandal sa upuan. Sa sandaling iyon, nakita ni Erisa na medyo nakakatuwa ang sitwasyon. Gusto kong iwan mo siya. Huwag mo nang ipapakita ang mukha mo sa harap niya. Gawin mo iyan, at mababayaran kita ng malaki. Inilabas ni Dana ang isang tseke na isinulat niya bago ang pulong. Nagkakahalaga ito ng 2 milyon. Inilagay niya ito sa mesa at itinulak patungo sa ibang babae. Matapos itong sulyapan ay napangisi si Erisa. Miss Adams, sa tingin mo ba masusuhulan ako ng pera? Inagaw mo ang mga anak ko. Nakita ni Erisa ang pula. Hinihiling niya na sana ay maalis niya ang masamang babae. Ito ay malayong matapos, may score akong. Settle sa'yo. Mas mabuting alisin mo ang iyong ulo sa mga ulap. Inipit lang ni Dana ang isang hibla ng buhok sa likod ng kanyang tenga. Then, she declared, may proof ka ba na ginawa ko yon? Ingatan mo ang iyong dila, baka kasuhan kita ng paninirang puri. Kanina lang, umamin ka na kinulong mo ako. Ngayon, sabi mo hindi mo inagaw ang mga anak ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ginamit ang anak ko bilang sangla para mapalapit ka kay Benjamin. Maaari mong isinungaling ang lahat ng gusto mo sa isang bata, ngunit hindi mo ako magagawang linlangin. Mayroon ka bang kailangan para dalhin ako sa harap ni Benjamin? Sa tingin mo, ispoil ka niya kapag nalaman niya ang ginawa mo. Paano ka nakakasigurado na mahal ka niya? Hahayaan ka ba niyang nakabitin ng 5 taon nang hindi ka pinakasalan kung talagang mahal ka niya?
Patawarin mo ako sa aking kamangmangan dahil hindi ko maintindihan ang pag-ibig, ngunit ngayon nakikita ko na ang tunay na pag-ibig ay isang bagay na maaaring maantala ng maraming taon. Kabanata 163. Patuloy na pinipindot ni Erisa ang mga botones ni Dana. Pagkatapos ng lahat, hindi siya pushover. Kung hindi dahil sa pagkana ni Dana 5 taon na ang nakakaraan, hindi siya makukulong ng ganito katagal at nabigo na protektahan ang kanyang mga anak. Samantala, baka sa mukha ni Dana ang galit. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang bag kaya nahukay ang kanyang mga kuko dito. So what if ako ang may kasalanan? Mapapatawad din ako ni Benjamin. Kung may hilig man siyang panagutin ako, gagawin niya iyon kapag nalaman niyang minamaltrato ko si Gavin. Yet, hindi niya ginawa yon. Which proves na mahal niya pa rin ako. Kung ikukumpara sa anak mo, mas mahalaga ako sa kanya. Hindi mo maiintindihan ang relasyon natin. Kaya lang hindi niya ako pinakasalan ay dahil naiinis siya sa mga kinikilos ko. Balang araw, mapapatawad niya rin ako. Bagamat mukhang may tiwala si Dana nang kumagat siya, talagang nag-aalinlangan siya. Si Benjamin ay tinatanggihan siyang makita nitong huli. Dapat si Erisa ang nasa likod nito. Iniligtas pa siya ni Benjamin nang madulas ako kagabi. Ang pag-iisip ay nagdulot ng galit kay Dana. Hindi hahayaan ni Benjamin na walang sino man ang magsilang ng kanyang mga anak kung alam niya ang tungkol dito. Pinandilatan ni Erisa ang bastos na mukha ni Dana. She's trying to irritate me. Nakangiting tanong niya, so, hindi mo inaasahan na ako ang nagsilang ng mga anak niya, di ba? Ang pakikitungo ni Benjamin kay Gavin ay hindi kasing walang puso gaya ng sinabi ni Dana. Lahat ng sakit na natanggap ni Gavin, nakuha niya kay Dana. Nagnangalit ang kanyang mga ngipin, ipinahayag ni Erisa, Dana, huwag kang manggahas na ipagpalagay na ang iyong mga krimen ay hindi napapansin. Makukuha mo ang iyong karma sa tamang panahon. Karma, ngumiti si Dana, hindi naapektuhan ng pag-angkin. Plano mo bang isagawa ang iyong paghihiganti? Sa tingin mo ba may pagkakataon ka laban sa akin? Determinado na huwag hayaang gumala ang may kasalanan, nanindigan si Erisa sa kabila ng pang-aasar ni Dana. Bakit mo ako kailangang itaboy kung sigurado kang dedikado si Benjamin sa iyo? Sa nakikita ko, hindi ka sigurado sa nararamdaman niya sa iyo. Sabihin mo sa akin, ano sa tingin mo ang mga pagkakataong maaga ko siya sa iyo? Napalitan ng galit ang mukha ni Dana, ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang katinoan. Kahit na agawin mo ang aking premyo, maaaring hindi ka mabubuhay para masiyahan ito. Ang bloodlust ay dumaan sa mga mata ni Dana, na nagdulot ng lamig sa gulugad ni Erisa. Ano na naman kaya ang binabalak ng babaeng ito? Galit ka ba? Panunuyan niya, hindi ko alam na ganito ka pala kabaliw. I bet nababalisa ka. Nag-aalala ka dahil hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataon kung itatapon ka ni Benjamin. O sa halip, nakaramdam ka ng insecure dahil nakagawa ka ng isang krimen, at natatakot kang malaman niya ang tungkol sa iyong tunay na pagkatao, tama ba ako? Talaga ako na ikaw din ang nasa likod ng nakaraang 2 insidente ng kidnapping. Sa kasamaang palad, nadulas ka, at iyon ang dahilan kung bakit ako nakatayo dito nang hindi nasaktan. Hindi lang ako niligtas ni Benjamin kagabi, pero pinayagan niya akong magpalipas ng gabi sa Yaleview. Bakit ba napakabait niya sa isang empleyadong hindi niya alam? Nahuhulaan mo ba kung bakit siya nagligtas sa akin? Si Benjamin ay hindi kailanman naging mapagmahal na tao. To be frank, siya ay walang awa. Ang lahat ng nakasakit sa kanya ay dumanas ng malungkot na kapalaran. Naging berde sa inggit si Dana habang nakikinig. Nahulog na nga ba si Benjamin sa babaeng ito? Ipinanganak na ni Erisa ang kanyang mga anak. Kapag nalaman niyang siya ang biological mother ni Gavin, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Hindi ko siya mabubuhay. Buhay pa ba ang mga anak mo? Natigilan sa biglaang pagtatanong, pinagmasdan siya ni Erisa ng may alarma. Erisa, hindi mo naman ako kailangang i-trigger ng ganito. Hindi mo kakayanin ang kahihinatnan. Tagumpay, pinilit ni Dana si Erisa sa isang sulok. Kunin mo ang pera at mawala ka. Baka mabuhay ka ng magandang buhay dito. Isipin mo lang na magbabayad ka ng mabigat na halaga kung maglakas loob kang agawin ako kay Benjamin. Hindi siya sa iyo para kunin. Nagbabanta si Dana kay Erisa na may nakakaiyak na tingin. Pakiramdam ng huli ay nasasakal siya, dahil alam niyang si Dana ay wala sa lahat. Nag-o-overthink ka dito, Miss Adams. Hindi ako interesado sa lalaki mo. Gaya ng sabi mo, isa lang akong babaeng walang kapangyarihan. Paano ko kayo masisira?
Kahit nasaan man ako ang tatamaan ng pamilya Adams basta tingnan mo lang ako bilang banta. Kung tutusin, walang kasing lupit sa iyo. Ngumisi siya. Kabanata 164. Bilang miyembro ng elite, si Dana ay mayabang at walang takot. Kung hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na gawin ang ginawa niya 5 taon na ang nakakaraan. Kaya naman, nasisiyahan siyang makitang alam ni Erisa ang kanyang lugar. Relax, hindi kita papatayin, pero kaya kitang pahirapan. As long as you make yourself scarce after taking my money, I will take good care of Gavin. All the while, Erisa sniggered inside. Nagtataka ako kung ano ang nagbigay sa kanya ng ganoong tiwala. Nagpapakita na ng senyales ng autism si Gavin dahil sa pagmamaltrato sa kanya. I doubt na aalagaan niya siya. Mahihirapan si Gavin na mabuhay sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Hindi pa ako aalis dito. Bumalik ako para sa isang pagsisiyasat, kaya hindi ako aalis bago matuklasan ang katotohanan. Nang marinig iyon ni Dana ay bumagsak ang mukha niya. Nagsinungaling ka sa akin. Nako, hindi ako mangangahas. Nasa iyo ang suporta ng pamilya Adams, kaya wala kang dahilan para matakot ng isang tulad ko. Tinitigan ni Erisa ng masama si Dana. Sabay tawa ni Dana sa pang-aalipusta. Nagbibiro ka siguro, Erisa. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Ikaw ba ang nagdroga sa akin 5 taon na ang nakakaraan? Inusisa ni Erisa si Dana dahil gusto niyang malaman kung kailan talaga nagsimulang magplano ang huli laban sa kanya. Nakakunot ang noo, binigyan ni Dana si Erisa ng once over. Sa tingin mo ba nilagyan kita ng droga para makasama mo si Benjamin? Mukha ba akong tanga sa'yo? Sa totoo lang, nilagyan niya ng droga si Benjamin ng gabing iyon para lang makasama niya ito sa pagtulog, pero ginawa iyon ni Erisa. Nagulat si Erisa sa ekspresyon ni Dana. Hindi ikaw iyon. Haha, inis na tinitigan ni Dana si Erisa. Wow, hindi mo nga alam kung sino ang nagdroga sa iyo. Siguradong mahina ang koneksyon mo. Baka sa mukha ni Erisa ang pagtatampo. Kung hindi siya, kung gayon, sila kaya. Naisip niya ang isang tao sa partikular, at agad na nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. To be honest, wala akong pakialam sa pagtulog mo kay Benjamin. Gayunpaman, nabuntis ka dahil sa isang gabing iyon, kaya wala akong choice kundi. Pagkatapos ng maikling paliwanag, humigop ng kape si Dana. Maya-maya pa nang makabangga niya si Erisa sa ospital ay naisipan niyang ikulong ang babae. Kung alam niya lang na hindi papakasalan ni Benjamin si Erisa kahit na ipinanganak niya ang mga anak nito, hindi niya gagawin ang mga kalupitan. Wala nang balikan. Kung nais mo ang kaligtasan ng iyong mga anak, dapat kang umalis ka agad dito. Pagkahilig niya, nakangiti niyang binalaan si Erisa. Sumili ang galit sa mga mata ni Erisa. Hinawakan niya ang buhok ni Dana at ibinagsak ang ulo sa mesa. Nahihilo si Dana pagkatapos ng impact. Hindi niya inaasahan na gagawa ng karahasan si Erisa. Kumalas ang mga tasa ng gamulong ang mga ito sa mesa at sa sahig. Napukaw ng mga ingay ang atensyon ng mga tao sa paligid nila. Binitawan na lang ni Erisa si Dana matapos niya itong suntukin ng ilang beses. Galit na galit niyang binalaan si Dana, huwag mong isipin na mananatili akong kampante. Kung pipilitin mo ang aking mga anak, babayaran kita ng mahal. Natakot si Dana nang makasalubong ang nagniningas na tingin ni Erisa. Mabilis niyang naalala na walang suporta si Erisa. Nang makabawi si Dana sa kanyang katinoan, sinaboy niya sa kanya ang laman ng kanyang tasa. Erisa, inasahan na ito ni Erisa. Nagawa niyang dak sa oras, ngunit mayroon pa rin siyang kape sa kanya. Sa kabila nito, mas maganda siya kaysa kay Dana. Pumalakpak si Dana. Gusto niyang labanan si Erisa, ngunit sakto namang pumagitna si Ethan sa kanila. Ayos ka lang ba, Miss York? Nang makita si Ethan, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Dana habang pinagmamasdan ang paligid. Nandito rin ba si Benjamin? Bakit ka nandito? Tanong niya kay Ethan. Miss Adams, tumango si Ethan. Dito ako kakain. Saglit na kumislap ang tingin ni Dana, ngunit nagawa niyang pigilan ang kanyang pagkakasala, alam niyang hindi sasabihin ni Ethan kay Benjamin ang nangyari. Umalis ka sa dinadaanan ko. Nagtaas ng kamay sa akin ang babaeng ito. Tuturuan ko siya ng leksyon. Kumalma ka, pag-usapan natin ang mga bagay-bagay. Mayroon kang isang imahe upang mapanatili. Kapag nabalitaan ito, masisira ang reputasyon mo, Miss Adams. Sinubukan ni Ethan ang lahat para mabawasan ang sitwasyon. Gayunpaman, sumiklab ang away sa pagitan ng dalawang babae. He tried his best to protect Erisa para hindi siya maabutan ni Dana.
Inatasan siya ni Benjamin na gawin iyon. Ethan, ano ang ibig sabihin nito? Matamlay na tinitigan ni Dana si Ethan. Kabanata 165. Natigilan si Ethan na nakangiting sumagot, Miss Adams, I am concerned about your image. Nanonood ang mga tao. Ano ang iisipin ni Benjamin kapag nakita niyang ganito ang ugali mo? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Dana, gayunpaman, patuloy pa rin siyang tumitig kay Erisa. Pagkatapos noon ay inayos niya ang kanyang damit at buhok. Bumaba ang tingin niya kay Erisa at sinabing, maghintay ka lang. Pagkatapos, sinuot niya ang kanyang salaming pang-araw, inayos ang kanyang mga gamit, at tumalikod na para umalis. Pinandilatan ni Erisa ang umaatres na figure ni Dana habang namumuo ang puot sa loob niya. Okay ka lang, Miss York? Nag-aalalang tanong ni Ethan. Si Dana ay palaging mahinhin sa presensya ni Benjamin. Hindi ko akalain na magiging bossy siya. Tiyak na naglalagay siya ng isang aksyon sa paligid ni Benjamin. Kung hindi lang nagbalita si Gavin, wala ni isa sa amin ang makakaalam na napakakulit niyang babae. Nilinggan ni Erisa si Ethan at sinabing, okay lang ako. Salamat sa pagtatanggol sa akin. Wala lang. Ginawa ko lang ang trabaho ko. Nahihiyang ngumiti si Ethan. Nag-alala si Mr. Graham sa kaligtasan mo, kaya pinapante niya ako. Kailangan mo siyang pasalamatan, Benjamin. Kumunat ang noo ni Erisa, naramdaman niyang may gumagalaw sa loob niya habang naglalakad siya patungo sa exit. Nang maabutan siya, pinag-aralan siya ni Ethan saglit. Sa huli ay napansin niya ang hindi paniniwala nito. Nagsasabi ako ng totoo. Nag-aalala si Mr. Graham na baka ibuli ka ni Dana. Umikot si Erisa at nagtanong, paano ka nakatitiyak na nag-aalala siya sa akin, at hindi natatakot na baka pahirapan ko si Dana? Walang masabi si Ethan tungkol doon. Sa halip na sundan si Benjamin, pumasok si Erisa sa kanyang opisina nang makarating siya sa kumpanya. Pagkatapos ay kinuha niya ang recording pen na nasa kanyang bulsa. Sinuri niya ang nilalaman at nakumpirma na naitala nito ang lahat ng sinabi ni Dana sa kanya. Maghintay ka lang, Dana. Determinado, ikinabit niya ang panulat sa kanyang computer para i-backup at i-save ang mga file. Hindi niya maalis sa kanyang isipan ang mga pananakot ni Dana, kaya tinawag niya ang mga bata. Mommy, masayang boses ni Zachary ang lumabas. Anong balak mo, sweetheart? Sa sandaling marinig niya ang boses ng kanyang anak, nawala ang kanyang masamang kalooban. Nagpapahinga na kami, Mommy. Hindi pa natutulog si Zachary kaya sinagot niya ang tawag nito sa balkonahe. Nakahinga ng maluwag, nagtanong si Erisa, nasaan ang mga nakababatang kapatid mo? Kasama mo ba si Gavin? Oo, siya nga. Nakatulog na yung iba pati si Gavin. Tumawa si Erisa habang nagdibiro, ano ang ginagawa mo sa pagpupuyat? I have things on my mind, misteryosong sabi ni Zachary. Habang nakakunot ang noo, sinubukan ni Erisa na maghanap ng mga sagot, ngunit ibinasura ni Zachary ang kanyang mga alalahanin. Sweetheart, kailangan mong makinig ng mabuti sa sasabihin ko sa iyo. Nang marinig ang kanyang mabagsik na tono, seryosong tugon ni Zachary, nakikinig ako, Mommy. Ano ito, sweetheart, ngayon ko lang nakilala si Dana. Inamin niya na, sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Ibinaba ito ni Erisa at ipinagpatuloy ang pakikipag-usap kay Zachary. Aniya, siya ang naghiwalay sa amin ni Gavin. Nag-aalala ako na baka mahanap at saktan ka niya, kaya kailangan kong manatili ka sa bahay at umiwas sa mga estranghero. Pagmasdan ang lahat, maging ang mga taong kilala mo. Huwag kang magtitiwala sa iba bukod sa akin at kay Mr. Hinton. Naiintindihan mo, Mommy, kailangan mo ring mag-ingat. Paprotektahan natin ang ating sarili. Napakunot ang noo ni Zachary habang nag-iisip kung dapat ba niyang ipaalam sa kanyang ina na sinusundan sila ng mga bodyguard ni Benjamin. Si Dana ay isang masamang babae. Oras na para magpadala siya ng taong protektahan si Mommy. Mommy, sinaktan ka ba niya? Hindi. Sa kabaligtaran, lumaban ako nang sinubukan niya akong iwan si Benjamin. Walang itinago si Erisa kay Zachary. Gusto niyang maging maingat ang kanyang mga anak sa pagsasabi sa kanila ng totoo. Kabanata 166. Inilibot ni Zachary ang kanyang mga mata. Huwag kang pumunta saan man at manatiling malapit kay Benjamin, Mommy. Hindi ka sasaktan ni Dana kapag kasama siya. Nang marinig ang sinabi ng kanyang anak, labas na naantig si Erisa. Okay, takot na takot si Dana na malaman ni Benjamin ang ginawa niya. Bakit hindi ko na lang i-expose ang pakana niya? Tsaka nag-aalala siya na maaga ko si Benjamin sa kanya.
Gagawin ko na lang kasi hindi naman masama. Sa pagkakataong ito, walang paraan na manahimik si Erisa at hayaang manipulahin siya ni Dana. Ibinaba niya ang telepono pagkatapos kausapin ng anak. Pagkatapos ay muling nag-apply si Erisa ng kanyang makeup at nakuha ang kanyang sarili sa pinakamahusay na kondisyon bago hinanap si Benjamin. Bago pumasok sa opisina ng lalaki, huminga ng malalim si Erisa sa pintuan. Ben, pagtingin sa mga tao sa opisina, napatigil si Erisa. Nakaramdam siya ng hiya sa kung ano ang nasa isip niya ngayon. Paumanhin sa abala sa iyo, Mr. Graham. Maaari kang magpatuloy. Lahat ng mata ay nakatutok kay Erisa. Natigilan siya at lalabas na sana ng opisina nang biglang bumusina ang boses ng isang lalaki. Pumasok ka. Sumulyap si Benjamin sa kanya at pagkatapos ay sa iba pang mga manager, ang kanyang mga mata ay nagdidilim. Pakiiwan mo kami saglit. Ang mga manager ay hindi nakaimik at nagpapalitan ng mga palihim na tingin sa isa't isa habang nagmumuni-muni sa loob. Talagang may something sa pagitan ni Mr. Graham at nitong bagong dating. Nang madaanan nila si Erisa, may mga nakakaalam ng ngiti sa kanilang mga mukha. Sinalubong sila ni Erisa ng isang magalang na ngiti, hindi alam kung ano ang kanilang iniisip, at naglakad patungo sa mesa ni Benjamin. Anong problema? Tanong ni Benjamin bago pa man siya makapag-ingay. Nakatingin sa mahigpit na titig ni Benjamin, medyo nakonsensya si Erisa. Pagkatapos, binigyan siya ng isang napakatamis na ngiti. Salamat, Mr. Graham. Nagtaas ng kilay si Benjamin. Para saan? Hindi mo ba hiniling kay Mr. Frank na sundan at protektahan ako ngayon lang? Pinalaki ni Erisa si Benjamin ngunit nanatili siyang kalmado, hindi awkward gaya ng iniisip niya. Naparito ka para hanapin ako dahil dito. Hindi inalis ni Benjamin ang tingin sa kanya. Tumawa si Erisa, at higit pa, nakatitig lang sa kanya ang lalaki, naghihintay sa kanyang sasabihin. Dahil sa nangingibabaw nitong presensya, hindi maiwasan ni Erisa na mapansin ang malakas na tibok ng kanyang puso sa kanyang mga tainga. Paano kung hindi siya ganoon kadaling ligawan? Tsaka nasa company kami ngayon. Itataboy ba niya ako sa kumpanyang ito kung magagalit ako sa kanya? Dapat ba akong tumigil? Dati, napuno ng kumpiyansa si Erisa. Ngayong nakaharap na niya si Benjamin mismo, gayunpaman, para siyang USA sa mga headlight. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo tungkol kay Dana. Maiintindihan mo ang sinasabi ko kapag nakinig ka dito. Nang sabihin niyon, inilagay ni Erisa ang recording pen sa harap ni Benjamin, na pagkatapos ay inilipat ang kanyang tingin sa bagay bago nagtanong, ano ito? Ebidensya. Seryoso ang ekspresyon ng mukha ni Erisa habang bumubulalas. Sinulyapan siya ni Benjamin bago kinuha ang recording pen sa kanyang kamay. Biglang nagring ang phone niya. Kinuha niya ang phone niya at nanlaki ang mga mata niya. Hello, Benjamin. Isang nakakatakot at walang magawang boses ng isang babae ang narinig. Hindi nagtagal, naging malungkot ang ekspresyon ni Benjamin. Anong nangyari? Naaksidente ako sa sasakyan. Takot na takot ako, Benjamin. Dumudugo ako ng husto. Sa tingin mo ba mamamatay ako? Mahina at mahina ang boses ng babae. Masasaktan ang puso ng isa para sa kanya kapag marinig kung gaano siya kaina. Napakunot ang noo ni Erisa nang marinig ang boses mula sa kabilang dulo ng telepono. Hindi mo gagawin. Nasaan ka? Pagkasabi niya nun ay dali-daling kinuha ni Benjamin ang coat niya at nagmamadaling lumabas ng opisina niya. Ibinaba ni Erisa ang kanyang mga mata, at ang kanyang puso ay lumubog. Napaka-ironic. Akala niya ay walang kinalaman si Benjamin sa babaeng ito, pero siya pala ang nanloko sa sarili niya. Nang bumagsak ang kanyang tingin sa recording pen sa desk, lumapit siya at kinuha ito sa kanyang mga kamay. Mukhang hindi ako makakaasa sa iba sa ilang bagay. Mas mabuting gawin ko ito sa aking sarili. Sa pagbabalik sa kanyang opisina, hindi pa rin pinapakalma ni Erisa ang sarili. Nakaramdam siya ng inis habang iniisip ang sitwasyon. Dana, ang asong iyon. Walang paraan na nagkataon lang ang lahat. Paanong ang isang tao ay naaksidente sa sasakyan ng ganoon? Sinasadya ba niya ito? Hindi alintana kung nagkataon o sinadya ang aksidente sa sasakyan ni Dana. Walang duda na inalagaan pa rin siya ni Benjamin. Kabanata 167. Mabilis na tumawag si Erisa sa telepono. Bradley, humanap ng mas maraming tao para protektahan si Zachary at ang iba pang mga bata. Natigilan si Bradley sa kanyang kahilingan. Nagkataon, ang mga bata ay humiling sa kanya na protektahan ang kanilang ina ilang sandali lamang ang nakalipas. Sige, I guess kailangan kong ipatawag silang lahat pabalik.
At saka, may ebidensya ako sa mga maling nagawa ni Dana, pero hindi sapat para hilahin siya pababa. Dapat maghanap ka pa ng tao, patuloy ni Erisa. Kakausapin lang sana kita tungkol dito, boss. Nahanap ko ang kinaroroonan ng 2 taong iyon, ngunit nawala ko sila kaninang umaga. Hindi maitago ni Bradley ang inis habang inaalala ang sitwasyon. Hindi niya ipinaaral ang mga bata noong umagang iyon dahil abala siya sa paghahanap sa 2 tao. Nasa Delmore sila. Kumunat ang noo ni Erisa. Saan mo sila nakita? Sinabi sa kanya ni Bradley ang lahat. Pagkatapos ibaba ang telepono, binuksan ni Erisa ang laptop at tiningnan ang mga surveillance camera ng locus yung ipinaalam sa kanya ni Bradley. Hindi nagtagal, nakita niya ang mga taong hinahanap niya. Isang kislap ng purong poot ang bumungad sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan niya ang babaeng naglalakad palabas ng grocery store. Siya yon. Oo, ito ay tiyak na siya. Gamit ang mga surveillance camera, sinusubaybayan niya ang kanilang mga lokasyon at nalaman na huli silang nakita sa Allswap. Pagkatapos noon ay tinawagan agad ni Erisa si Bradley. Magtipon ng mas maraming tao at magtungo sa Allswap. Mag-ingat na huwag mahuli. Oo, boss. Mabilis na naghanda si Bradley at ipinaabot ang kanyang mga utos sa iba pa niyang mga tauhan. Nakakuyom ng mahigpit ang mga kamao ni Erisa sa kanyang tabi habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa determinasyon. Walang makakatakas sa kanilang dalawa. Samantala, dumating na si Benjamin sa pinangyarihan ng aksidente at napansin niya na ang sasakyan ni Dana ay nasira ng husto mula sa pagbangga. Habang may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, bumaba siya sa kanyang sasakyan at humakbang. Dana, tanong ni Benjamin habang kumakatok sa bintana ng sasakyan. Pagkatapos, naglakad siya sa harapan at nakita si Dana na nakasandal sa upuan na nakatagilid ang ulo, hindi gumagalaw. Tumalim ang kanyang tingin. Binasag ni Benjamin ang bintana ng kotse ng ilang suntok at binuksan ang pinto ng kotse mula sa loob. Inilagay niya ang daliri niya sa leeg niya para maghanap ng pulso. Nang maramdamang may mahinang pulso pa rin, mabilis niya itong binuhat palabas ng sasakyan. Dahan-daang iminulat ni Dana ang kanyang mga mata, at nang makita si Benjamin, agad na tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. I know it, you still care about me. Umubos si Dana, tumigil ka na sa pagsasalita. Dalhin kita sa ospital. Binuhat siya ni Benjamin sa kanyang sasakyan. Tinapakan niya ang accelerator at mabilis siyang pinapante sa ospital. Sa labas ng emergency room, naghihintay si Benjamin at matamang nakatingin sa pinto. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Nahanap ko na ang tsuper na tumakas, si Mr. Graham, ulat ng isa sa kanyang mga bodyguard. Inimbestigahan mo ba ito ng maigi? Mahina ang boses ni Benjamin. Masasabi ng isa base sa kanyang kilos na ang ibig niyang sabihin ay negosyo ngayon. Ang driver ay impyerno sa pagpapanatiling tikom ang kanyang bibig noong una, ngunit sa kalaunan ay naibuhos niya ang lahat pagkatapos naming banta siya. Inamin niya na siya ang inutusan na maging sanhi ng aksidente. Nagpatuloy ang bodyguard, hindi namin malaman kung sino ang gumawa ng instruction dahil ang deal ay ginawa sa pamamagitan ng online platform. Ang alam lang namin, inutusan siyang pabanggay ng sasakyan basta walang namatay sa aksidente. Sinabi niya sa kanyang amo ang lahat ng impormasyong nakuha niya sa driver na pinag-uusapan. Nang marinig iyon, nagsalubong ang mga kilay ni Benjamin. Walang impormasyon sa taong nagbigay ng tagubilin. Ibigay ang impormasyon kay Ethan at hilingin sa kanya na suriin muli. Oo, sa utos ni Benjamin, mabilis na umalis ang bodyguard at ginawa ang sinabi sa kanya. Samantala, bahagyang natuwa si Ethan matapos malaman na si Dana ay nasangkot sa isang aksidente sa sasakyan. Gayunpaman, nang malaman niyang kasama niya si Benjamin, walang magawa siyang bumantong hininga at nagpatuloy sa pagsisiyasat sa pagsubok habang iniutos sa kanya. Habang nakakuha siya ng karagdagang impormasyon, lalong naging nagtatampo ang ekspresyon ni Ethan habang unti-unting lumitaw ang pagsimangot sa kanyang mukha. Dapat ko bang sabihin kay Mr. Graham ang tungkol dito? O dapat ba akong tumawag muna? Kasabay nito ay nasa computer lab ng kanyang paaralan si Gavin. Malungkot ang ekspresyon niya habang nakatitig sa screen ng computer. May bakas ng pagkadismaya sa mga mata ng batang lalaki. Maya-maya lang, tumunog ang phone niya. Nasa tabi niya si Zachary. Natatakot ka ba? Pero mukhang hindi naman siya natatakot. Lumingon si Gavin at tumingin sa nakababatang kapatid. Bahagyang nawala ang poot sa kanyang munting mukha. Nakapagdesisyon na ako. Mananatili ako sa inyo ni Mommy. Bulalas ng bata. Nalantad na si Mommy, at nasa panganib siya.
Nang marinig iyon, kinusat ni Zachary ang kanyang maliliit na mata at sumagot, oo naman. Hanggat hindi ka tatangkaing agawin ng papa mo. Kabanata 168. Inisip ni Zachary kung dapat ba silang pumunta sa ibang lugar. Hindi siya natatakot sa kanila, ngunit ayaw niyang ilantad ang kanyang ina sa anumang panganib. Hindi niya dapat ako gusto. Nagalit si Gavin nang makita niya si Benjamin sa eksena. Raw anger shot through him. Kukunin mo ba yan? Paalala ni Zachary kay Gavin na tumutunog pa ang phone niya. Sinagot ni Gavin ang tawag. Anong meron? Nang marinig ni Ethan ang malamig at malamig na boses sa kabilang dulo ng telepono, naalala nito si Benjamin. Kinilig siya. Gavin, may nahanap ako. Ang aksidente ni Dana. Ginawa ko. Maaari mong sabihin kay Benjamin. Napaupo si Ethan nang marinig niya iyon. Hindi sinasadya ni Gavin na itago ang katotohanan sa kanyang ama. Medyo naging tensyon sa pagitan ng mag-ama. Naisip ni Ethan na ang pagkukwento kay Benjamin tungkol sa pangyayari ay maaaring lalong masira ang relasyon. Gavin. Bago pa masabi ni Ethan ang nasa isip niya ay binabana ni Gavin ang tawag. Kailangan na nating umalis, may alam ka bang magandang taguan? Tanong ni Gavin kay Zachary. Ngayong alam na ni Ethan ang bagay na iyon, malalaman din ito ni Benjamin maaga o huli. Hindi naman sinasadya ni Gavin na itago ang kanyang ginawa. Ilang beses nang sinubukan ni Dana na pahirapan ang kanyang ina. Binastos pa siya ng babaeng iyon. Determinado siyang hindi siya pakakawalan. Ginamit pa niya ang mga ito para takutin ang kanyang ina. Naningkit ang mga mata ni Zachary. Oo, pero ayaw ni Mommy na umalis ka agad sa atin. Bakit hindi natin dahan-dahanin? Hindi natin magagawa iyon. Sa tingin mo, hahayaan ka ba ni Benjamin na manatili ng matagal ngayong alam na niya kung sino ka? Hindi sila makakaalis kapag nahuli niya sila. Nagniningning ang mga mata ni Gavin. Hinaplos ni Zachary ang kanyang baba. Tama ka, dapat ba tayong umalis ngayon? Tumango si Gavin. Nasaan si Oliver at ang iba pa? Pupunta daw sila sa washroom. Medyo matagal na silang wala. Naalala ni Zachary ang sinabi sa kanya ni Erisa. Nakakunot ang noo, mabilis siyang lumabas. Hoy, Mr. York, saan ka ba pupunta? Hindi matukoy ng guro ang mga kapatid. Kaya, tinawag niya silang lahat bilang Mr. York para sa mabuting panukala. Guro, kailangan kong gumamit ng banyo. Seryoso ang tingin ni Zachary. Napaka-convincing nito. Oo naman. Magiliw nang umiti sa kanya ang guro. Guro, kailangan ko na ring umalis. Agad namang sumunod si Gavin kay Zachary. Naiwan ang guro na tulala. Sina Olivier, Jasper, at Jesse ay napalibutan ng isang grupo ng mga lalaki pagkalabas nila ng washroom. Hoy, mga bata, bakit hindi mo ako sinusundan? Ibibili kita ng candy. Nagpalitan ng tingin ng mga bata. Mukhang hindi maganda ang intensyon ng mga lalaki. Iniisip ba ng mga lalaking ito na pipi kami dahil lang sa mga bata? Sa palagay ba nila mabibili nila ang ating tiwala ng ganoon kadali? Magkayakap sina Oliver at Jasper, na hamarang sa paningin ni Jesse. Napatingin silang tatlo sa mga lalaki. Sino ka? Hindi ka namin kilala. Hindi naman importante kung sino tayo. Pinasundo ka namin ng nanay mo. Sumama ka sa amin. Nagkatinginan sina Oliver at Jasper. Mabilis silang kumilos. Nagulat ang mga lalaki. Sa loob ng ilang minuto, lahat sila ay binugbog at nakahiga sa sahig. Jesse, ipasa mo ang lubad. Mabilis na kinuha ni Jesse ang lubad sa kanyang bag. Tinali nilang tatlo ang mga lalaki. Ikaw, hindi makapaniwalang nakatingin ang mga lalaki sa mga bata. Hindi nila akalain na lalakoan sila ng mga bata. Pinasok ni Jesse sa kanilang mga bibig ang mga mop na kinuha mula sa banyo. Halos himatayan ang mga lalaki sa disgusto. Tatawagan ko si Zachary. Kinuha ni Jasper ang phone niya at tatawagan na sana si Zachary. Noon lang, nakita ni Oliver na papalapit sina Zachary at Gavin at Hinayla. Ang manggas ni Jasper, nandito na sila. Nahadjap ng tingin ni Zachary at Gavin ang tatlo at mabilis na tumakbo. Anong nangyari? Pareho silang nag-aalalang tumingin sa magkapatid. Nakahinga sila ng maluwag nang malaman nilang hindi sila nasaktan. Kabanata 169. Zachary, hindi ko alam kung sino sila. Sinubukan nila kaming linlangin. Dapat wala silang silbi. Isang malakas na sipa ang ibinigay ni Jesse sa mukha ng isang lalaki. Lumapit si Zachary sa mga lalaki at sinipa pa sila. Hindi nakaligtas sa mga suntok ng bata, napaungol sa sakit ang mga lalaki. Sumama sina Jasper at Oliver.
Ang mga sipa ng mga lalaki ay matigas na parang bakal, na nag-iiwan sa mga lalaki na namimilipit sa sakit. Sumunod naman si Gavin. Walang awang sumipa silang 5. Hindi nagtagal, lahat ng mga lalaki ay binugbog hanggang sa isang pulpol. Ang mga mukha nila ngayon ay bagbog at maga. Binigyan sila ni Gavin ng nagbabantang tingin. May tanong ako sa'yo, sagutin mo ako ng totoo, kung hindi. Tumango ang mga lalaki. Inalis ni Gavin ang map sa isa sa mga bibig ng mga lalaki. Sino ang nagpadala sa iyo? Nakaka-intimidate ang titig niya. Nanginig sa takot ang mga lalaki at nagpalitan ng tingin. Inutusan kami ng nanay mo na. Bago pa niya matapos ang sasabihin ay sinipa siya ni Zachary sa mukha dahilan para makagat niya ang sariling dila. Bumagsak ang mga luha sa kanyang mukha. Huwag kang magsinungaling. Maniwala ka man o hindi, kaya kung putulin ang mga paa mo. Naglabas si Jasper ng kutsilyo sa bulsa. Nanginginig ang lalaki sa takot. Hindi ito mga bata, mga demonyo sila. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Huwag mo akong saktan. Kinagat ni Zachary ang lobby at tinitigan ng lalaki. Spill it. Binyantaan ng tingin ni Oliver ang lalaki. Nauutol na sabi ng lalaki, it was a woman. Inutusan niya kaming kunin ka. Sinabi niya na siya ang iyong ina. Hindi natin alam kung totoo, nagsasabi ako ng totoo. I swear, napaatras ang lalaki sa takot nang makitang nakatutok sa kanya ang kutsilyo. Humarap si Jasper kay Zachary at Gavin. Malungkot ang mukha ni Gavin. Baka si Dana ang babaeng iyon. Nalaman na ba niya ang tungkol kay Zachary at sa iba pa? Tinakat ni Dana si Eris sa hindi pa lang, kaya may posibilidad iyon. Paano mo siya makontak? Gusto niyang dalhin ka namin sa Allswat. Tatawagan niya tayo pagdating natin doon. Mabilis na umamin ang lalaki. Hindi namin siya kilala. Ginagawa lang namin ito para sa pera. Ang mga lalaki ay pawang mga ruffian na isinugal lang ang lahat ng kanilang pera. Binigyan sila ng babae ng isang alok na hindi nila mapigilan. Allswat. Nagkatinginan sina Zachary at Gavin. Nakilala mo na ba ang babaeng iyon? Tanong ni Zachary. Oo, mukha siyang 40 taong gulang. Malalim ang iniisip ni Gavin. Si Dana ba talaga? Ano ang pangalan niya? Umiling ang lalaki. Pinigilan niya kami habang papaalis kami sa kasino. Hindi namin alam ang pangalan niya. Nasa akin ang contact number niya. Bakit hindi mo subukang hawakan siya mismo? Wala naman talaga kaming sinasadyang masama. Pabayaan mo na kami. Walang masama. Gusto mo kaming kidnapin. Sinipa ulit ni Oliver ang lalaki. Walang lakas ng loob na sumigaw ang lalaki. Napangiwi na lang siya sa sakit. Napatingin si Gavin kay Zachary na ibinalik sa bibig ng lalaki ang map. Kinuha niya ang phone ng lalaki at iniabot kay Gavin. Alam ni Zachary kung ano ang gusto ni Gavin na gawin niya, at inaasahan ni Gavin na sumunod siya. Nataranta ang mga lalaki. Bilang mga nakababatang kapatid, kailangan nilang tumanggap ng utos sa kanilang nakatatandang kapatid. Hindi nila ito nagustuhan. Hinanap ni Gavin ang contact number ng babae at ipinadala ito sa sarili niyang phone. Pagkatapos ay binura niya ang numero sa telepono ng lalaki bago ito ibinalik sa kanya. Natarante si Zachary sa ginawa ni Gavin. Tinawag ni Gavin sina Scott at Stanley, na nagbabantay sa labas, at pinapasok sila. Kabanata 170, sinusubukan nilang kidnapin ang mga bata. Dalhin mo sila sa pulis. Utos ni Gavin. Nagulat si Scott at Stanley. Hindi nila akalain na makapasok ang mga kidnapper sa compound ng paaralan. Sa susunod, dapat tayong pumasok sa loob ng paaralan para protektahan ang mga bata. Gustong humingi ng awa ng kidnapper nang marinig iyon, ngunit wala silang magawa dahil nakagapos sila. Naiintindihan. Matapos matiyak na ayos lang ang mga bata, kinaladkad ni Scott at Stanley ang mga nahuli na kidnapper sa istasyon ng pulisya. Dapat na tayong umalis ngayon. Sabi ni Gavin sa 4. Sumasang-ayon ako, tumango si Zachary bilang pagsang-ayon, habang sina Jesse, Jasper, at Oliver ay nalilito. Ha? Anong pinag-uusapan nyo? May namiss ba tayo? Labas na lang muna tayo. Mag-usap tayo mamaya, sabi ni Zachary. Tumango sina Jesse, Jasper, at Oliver. Handa silang sumunod sa kanya hanggat nananatili silang magkasama. Paano kung makita tayo ng ibang mga bodyguard ni Benjamin? Nag-aalala si Zachary na baka mahuli sila ng ibang bodyguard na umaalis. May alam akong lugar, sundan mo ako, sagot ni Gavin. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ang 5 sa paaralan sa pamamagitan ng maliit na siwang sa dingding at tumungo sa isang tiyak na direksyon.
Sa kabilang banda, naghihintay si Benjamin sa ospital, walang kamalay-malay na nakaalis na ang mga bata sa paaralan. Makalipas ang isang oras, itinulak si Dana palabas ng emergency ward. Ang kanyang ulo at paa ay nalagyan ng benda. Nagkaroon siya ng dislocated na paa at putol na binti. Kamusta na siya? Itinapon ni Benjamin ang kanyang sigarilyo at tinanong ang doktor. Nagtamo ng matinding suntok sa ulo ang pasyente. Malamang na concussed siya, kaya kailangan niyang ma-ospital ng ilang araw. Ang pinsala sa kanyang binti ay hindi masyadong malubha, ngunit mas mabuting manatili siya sa kama at huwag maglakad-lakad ng ilang sandali upang maiwasan ang karagdagang pinsala. Tahimik na tumango si Benjamin habang nakikinig sa payo ng doktor. Benjamin, huwag mo akong iwan. Si Dana, na nasa ilalim pa rin ng anesthesia, ay bamulong sa pangalan ni Benjamin. Gulat na napatingin ang doktor at nurse kay Benjamin nang marinig nila ang pangalan nito. Ang taong ito ba ay si Benjamin Graham, ang big shot sa Delmore? Ayos lang. Ayos ka na ngayon. Hinawakan ni Benjamin ang kamay niya at inaliw siya. Dadalhin natin ang pasyente sa kanyang silid para magpahinga. Huwag mag-alala, Mr. Graham. Hanggat nakakakuha siya ng sapat na pahinga, gagaling siya sa lalong madaling panahon. Sabi ng doktor kay Benjamin. Inutusan niya ang isang nurse na dalhin si Dana sa kanyang ward. Ang kamay ni Dana ay nakakapit pa rin sa kamay ni Benjamin habang nasa daan. Matapos i-set up ang IV drip, tahimik na lumabas ng ward ang doktor at mga nurse, ayaw na abalahin sina Benjamin at Dana. I'm sorry, Benjamin. Don't leave me. Tumulo ang mga luha sa gilid ng mga mata ni Dana habang umiling siya. Nandito na ako. Tumigil ka sa paggalaw at magpahinga ka. Sabi ni Benjamin habang nakahawak sa ulo niya. Maya-maya, tuluyang nakatulog si Dana habang hawak ang kamay ni Benjamin. Umupo si Benjamin sa sulok ng kama, malalim ang iniisip, habang nakatitig sa mga sugat ni Dana. Biglang nagring ang phone niya. Si Ethan ang tumatawag sa kanya. Kumunat ang noo ni Benjamin at tinanggihan ang tawag. Pilit niyang inaalis ang kamay ni Dana pero hinawakan niya ito ng mahigpit. Nag-send siya ng text kay Ethan, "What's the matter?" Nagulat sa text message, maingat na sumagot si Ethan ng isa pang text, "I found the culprit, Mr. Graham. Malaya ka bang makipag-usap ngayon?" Pagtingin sa sagot ni Ethan, kinuha ni Benjamin ang isang random na bagay at isinilid ito sa kamay ni Dana. Pagkatapos, lumabas siya ng ward para tawagan si Ethan. Sino ito? Nanginig si Ethan sa boses ni Benjamin. Magkakaproblema kaya si Gavin kung sasabihin ko kay Mr. Graham ang totoo. Pero malalaman din ito ni Mr. Graham sooner or later anyway. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Ethan kay Benjamin ang totoo.